Yari sa linya naton, isa sa mga complainant, isa sa mga nag-file sa kaso. Mga kabyanan si Colonel Gary Alejano sang Magdalo. Sir, mayong aga. Mayong aga, Jay, kag sa inyo nga mga taga-Palamatida, mga kauturan naton. Mayong aga sa inyong katanan. Oo, sir, Ilonggo. Ikaw, sir, taga Negros o Iloilo? Ilonggo ako, taga Sipalay City, Negros Occidental area ako di Subong. Pero ang roots namon dira sa Iloilo. Oh, oo. So salamat gid sa imong katsimpo kay man Subong ang mga pro-Duterte, anti-Duterte, gailinaaway Subong parte ito sa gakalahinabo sa Netherlands. Pero ang iban, wala kay insinde kung paano nagsugod kag nag-ugat ang kaso. So ikaw, kag si Senator Trillanes, duha ka mo sini ang nag-file sang complaint sang 2017 against sa then President Duterte sang time ara pa sa pwesto? Insakto na, Jay, no? Nag-file kami siyang impeachment, ng information before the International Criminal Court sang 2017 sang congressman pa ako sa 17 Congress, no? Ang issue lang, Jay, nga mabalaan sa aton nga mga kauturan, gusto namon sundan ang proseso, legal nga proseso. Kag kabalo makita hindi man lipod sa aton nga grabe ang patayan at that time, no? Kag wala na sang proseso, due process, kag wala man sang ginagumagana ang justice system nato na ang mga pamilya, biktima sa pamilya, wala na sang katuan. No? So kami, nagtindog kami para sa mga hindi makatindog, makahambal, para sa mga hindi makahambal. So, ang una namon nga ginhimo ako, nag-file ako sa impeachment complaint against the former President Duterte sa House of Representatives. Kaya amo naman lang na ang legal na proseso para mapasabat ang impeachable official pareho sa presidente. Aha. Pero kabalo excuse me, sir, that was 2017, impeachment, no? 2017? 2017 na, nag-file ako mga Marso na siya sang 2017, no? Karon, ang gusto namon nga tan-awon sang institusyon sang Kongreso ang mga nagakatabo sa pungsod kay hindi man lang crimes against humanity, so may mga iba pang articles of impeachment. So istoryahan nato ng crimes against humanity. So para na makita sang aton nga mga mababatas na may problema kita, no? So kabalo man kita nga numbers game ang Kongreso kung kaliado sang presidente nate ila kita siya, no? So ang natabo ang mga Mayo nag-resume ang session, ilabi din nga ang iyang Speaker of the House at time si Bebot Alvarez, no? So ila yun naging basura nila ang akon nga impeachment complaint. By the way, Jay, ako lang din isang nag-file kaya wala sang gusto nga magtindog nga upod ko kay hadlock sila, no? Sulo mo. No? Sulo lang ako nag-file. Karon ang siling nila nga haka-haka lang, hearsay lang, hindi man tuod nga amo na nagakatabo. And our lawmakers and even our leaders at that time kabulag tagang kagapagabungol-bungol sa mga nagakatabo palibot, no? And amo na gani daw ironic nga sa subong kampo naman ni Duterte nga feeling nga may ara injusticia, may ara wala sang due process. Siguro dapat pamatian nila ang kagulingon nila sa una, sige palakpak lang sila sa mga pamuyayaw ni Digong, no? Karon sang basura nila ginabalang ko ang leadership ng House. Kung ibasuran yung impeachment complaint kag wala na kami kadtuan, ma-file kami sa ICC, no? Ang actually threatened pag nila ako nga pag mag-file ako sa ICC, they're going to remove me from Congress as member of the House, no? Isiling ko, go ahead, pwede nyo ko kakson nga membro sa Kongreso, but you cannot stop me going to ICC, no? Ikabalo kita, Jay, ang makadto kita sa ICC kay supposedly court of last resort na siya, no? Kung ang pungsod naton ang justice system hindi na gumagana. Example, biktima sang extrajudicial killing. Ang mga paryente, mga ng biktima, di siya makadto sa pulis, di siya makadto reklamo niya policeman, no? So pati siya naging biktima.
pati mga prosecutor, ang mga DOJ, amo nang ginahambal nila nga wala man siyang EJK. Bisan pa nagkaroon ng investigation sa Senado. Nadumduman sa una si former Senator Laila de Lima. And because of this her investigations, crime against humanity or extrajudicial killing, actually kakasya nga chairperson sa Committee on Human Rights. Nadumduman nato na. Ginislan siya daw si Gordon Blagin Bulosmo. Tapos, ang din kasuhan, kag siya din preso. Di ba? Nabaligtad ang issue, no? So, ang punto natin, wala nang gumagana. Even the House of Representatives, even the Senate at the time, no? Ang aton kapulisan, hindi mo makadtuan. Ang aton justice system, hindi gumagana. So, di ka makadto. So, that only prove that the institutions in the country, the justice system, or the institutions, were unwilling and unable to prosecute, especially the president kasi ang nagapawragwag ng polisiya sang massive killing. So nagkadto kami sa ICC para mapanagot sa, pero hambalong ko sa imo, Jay, daw suntok sa buwan na, ginkadlawan pa kami ito wala matabo. No? Daw suntok sa buwan, so pahabog lang abi tong lakat nyo, by chance lang abi da, no? Kung ano giman chance abi da, daw ay kamugalaon mo na. Wala man kami, di man dako ang amo niya nga, pag-expectar nga maanugin. Kabalo kita, wala matakabalos ng sistema sa ICC. Kadugay, pero we are confident with our witnesses, we're confident with our data. Nung pasok sa crimes against humanity, itong mga massive killings in the country, kasi state-sponsored killings siya is a policy ng presidente. Okay. Kag hindi mo na actually mangita sang ebidensya gid because the president himself publicly nagasugo sa mga pulis nga patyon nyo na. Ako masugo, ako managot sa tanang matabo. Okay. So sa open sources pa lang damo na ebidensya against the president. Okay. So, nakita man naton sa dalagan sang Senate inquiry, sa Congress, sa Quadcom, na nag-apirman si former President Rodrigo Duterte during that time, no? Sa EJK nga aspeto. Pero, dili kita abi kidamo ay nakabalo. Paano ka mo nag-file sang kisa kadtugig ka mo to sa Netherlands? Din ka mo na-execute sa mga affidavit, din nyo gin-submit ang inyo papilis or may nag-assist sa inyo dis Pilipinas kay man lain abi aton di nga korte nga maagi kita sa piskal tapos masaka sa korte ang kaso. So in this case sa ICC ka international ni di ka mo nakadtugi ka mo to sa Netherlands sa tong year 2017? Jay, ang mga dokumento, remember, ginhambal ko kagina nga nag-file ako impeachment complaint sa Senado. So may mga records na ako, no? Amo lang na ang amon gin-submit kag physically kami kaupod ni former Senator Trillanes nagkadtugig kami sa The Hague, sa ICC sa Netherlands. Dito namon gin-file. No, ang tawag sina filing the information against the President of the Philippines for the crimes against humanity. So, ministerial mo lang na, matunon mo lang na nila dito, kay may reception dito, ilan na na-i-record. Diba? So, pag-receive to, puli na kumuya dayo niya, bala na yung ICC sa pag-evaluate, no? Muna? Tama. Ilan na nga tanawon whether it merits further investigation based on the crimes nga napasulod sa Rome Statutes ng ICC, no? Kay signatory kita halin sa 2011 hasta sa 2019. So, the period within which the crimes were committed, pasok na siya. Ako ka. Amo ni ganyan sala ni Jay ang ilang nga pagwa sa publiko nga hindi na tayo covered, wala na jurisdiction ng ICC sa aton sala na iya. No? Sang nag-withdraw kita ya, thereafter, all actions whether pasok sa provisions ng Rome Statute, hindi na nasakop kay tungod ng withdraw ka namang sa 2019. But before that, before the withdrawal from the Rome Statute, all the crimes na pasok dito sa indicated sa Rome Statute, overdid kita. Wala kita na yung sagutot. Okay, Congressman, ining mga dokumento nga gin-submit mo ninyo no dito sa ICC sa Netherlands. Natural ang korte, ang ICC
kung mag-akto, ipasa yan ni sa prosecutor nga among ma-evaluate sa mga papilis. Well, of course, hindi lang abi 100% nga ma-rely lang sila sa papilis, kundi nga may interviewon man sila nga mga tawo nga mga witnesses to prove sa sini nga mga aligasyon. Kag sa pagkabalo naton na congressman, daw didto ini sa Thailand ginhiwat ang preliminary sa mga witnesses sa sini nga kaso sa Thailand gid man ginhimo, hindi dito sa Netherlands. Una, Jay, no, sakto ng proseso nga ang prosecutor, ICC prosecutor, evaluate niya information ka mag-gather sa evidence, no? Pero kabalo kita nga sa panahon ng Duterte administration, hindi yan mag-cooperate ang Duterte administration sa tanan nga ahensya sa gobyerno sa Pilipinas sa ICC. No, hindi siya actually ginabuyayaw ni Digong ang ICC. So that means mabudlay mag-interview sa mga witnesses kaya hadlok sila, they're actually under threat, no? And so under threat sila, and even right now ambal ko siguro nga may pressure sa ila. So karon nabudlayan ang ICC nga mag-investigate. So may mga witnesses nga gi-interview sa GWA, no? I cannot confirm lang sa ginambal mo, no? I don't want to delve on that. Dogin lawag na ligad to, sir, no? Nga daw sa Thailand kung ang prosecutor nag-screen sa mga witnesses. May ara nga mga sagwa gindala kag interview kay hindi pwede diri sa Pilipinas, no? Kay hindi magsugot ang mga ahensya sa gobyerno, especially the Philippine National Police, the Department of Justice, hindi na sila mag-cooperar. So wala sang mahimo ang ICC. So ang ako lang siguro mahambal, Jay, sa tutuod lang mabalik magyapon sa kampo ni Duterte. Kung nga nag-abot ang warrant of arrest, no? Kay kung establi kag maayo ang relasyon sang Duterte sa Marcos administration, wala sang matabo nga warrant of arrest. Wala sang matabo. Ang issue lang nga pag-abot sa Marcos administration, lain ang iya policy, no? Hindi niya ginpadayon ang extrajudicial killings. Nangin open siya, especially sa media, wala pressure sa media. Bisan sa amon na opposition, wala sa pressure. Nag-shift siya actually sa foreign policy niya, alignment sa amon na foreign policy sa West Philippine Sea, no? So doon nakaligwa. So karon batian man naton na hindi mag-cooperate ang Marcos administration sa ICC. However, inambal niya man na kung may makadto, hindi man niya pagtunggan, di ba? So, natabo ina nga mga investigation, especially after the Duterte administration. Tapos ikaduha, tungod na sa pagplano sa kampo ni Duterte, sa panguna ni Pangulong Duterte, nga nagplano sila nga tanggalin si BBM sa pwesto. Yan talaga ang katotohanan na gusto nila kakson si BBM para si Sara makapungko nila yon sa presidente sa Pilipinas, no? Kag makita naton dira nga si President Duterte, former president, nagagawa na niya ng statement na ginatira niya si BBM nga bangag, amuli, damo sang statement, no? So, tungod sina, ano pang imo ma-expectar sa Marcos administration? Ikaw, protektahan ka, kaguptan ka, alagaan ka. So, kasalanan din ng Duterte camp na nag-abot ang warrant of arrest. Oo. So, mga kabyanan, inyo ginapamatian subong si Congressman Gary Alejano, isa sa duha ka complainant, no, nga nag-file sa kaso sa kay former President Duterte sa tong year 2017 sa extrajudicial killing dito sa ICC, mga kabyanan. Now, sir, anong pagtanaw mo sini? Kundi may effort subong abi nga host si Marcos kag si by operation of law, of course ang Vice President kuno ay kapaman siya ma-impeach, siya ang mabulos bilang presidente. Pananglitan abi granting sa diskusyon talan iya nga magpungko si Vice President Sara as president, madisponiran pa ni Ehan, mapapuli pa Ehan si President Duterte nga naka-acquire na sa jurisdiction ng ICC sa Netherlands. Ano lang, theoretical lang, Jay, no? Na sila mo gani, theoretical lang nakapungko si Sara by whatever means, no? Before 2028, ibutang lang naton. Sa tanaw ko wala na sang lagas,
ang Pilipinas kay insakto ka naka-acquire na sa jurisdiction ang ICC on the person of former President Duterte. Kag kabalo kita nga ang ICC wala niya influence ang politika, wala niya sang maneuvering, wala sang balayran dira nga hindi pare sa Pilipinas nga pwede ka ka-pressure, pwede ka ka-maneuver, may mga balayran, no? And sa ICC hindi mo na mahimo. So, budlay na nalagson ang issue sa former President Duterte. No, amo lang na gani ang panawagan naton sa atong mga botoran, especially ang nagsimpatiya no kag supporter ni former President Duterte, ang natab due process na, no? Due process na hindi ni siya nagtuhaw ang braso kag politika lang. It's a process, kadugay nga proseso ni kag actually mahambal ko subong sa publiko na it was a very lonely fight. Kami ang nag-benefy sa una, kami ang ginipit tungod sa amon pagprotesta, no? Pero hindi kami Jay bilang dating rebelde, no? Napreso man kami sa 7 ka tuig. Bilang dating rebelde, hindi kami nanawagan sa publiko o sa military especially na mag-aklas kamo kay ang presidente nyo gasugo illegal sa inyo. Well, we never did that. Hindi namon ginhimo na ang ginobra namon, we availed of the system, due process. Amo na nga nag-file ako sa impeachment kaya amo na ang proseso. Kag ginbasura na nagkadto kami so due process tanan ang ginobra naton. Kadako nga departure ina as compared sa mga libo-libo nga mga ginpatay under the war on drugs na hindi mo lang nakakita sa adlaw, hindi nakakita sa sanan, gintiro mo lang, wala ka balugan nga hindi mo nakagamit bisan isa ka nahot nga drug sa iya kagulingon, no? So kadamo na sa istorya yang biktima sang walang kumbaga proseso, due process nga naging biktima. So kadako sang pagkakaiba as compared sa pag-handle kay former president. So, ini siya, welcome nato kay ini isa sa pagmagpabakod sa aton nga mga proseso sa Pilipinas, sa mga institusyon sa Pilipinas, especially the Philippine National Police. Kasi sa tutuod lang, samtang di pamatay mo mga ordinaryo nga mga Pilipino, whether gagamit o hindi, ginaguba mong institusyon kay pulis ang gamit mo da. Kung nagpamatay da mga pulis, hindi mo na tamisarong na magkaroon sa sang criminal mind, di ba? I think siguro mga pulis tigapati lang kiti sa serbisyo sila kiti sa subong gina kita mo pag order nga alalaya ng ICC ang Interpol nga dakpon si former President Duterte, policeman ang nag-implement, siguro ang pulis nagatuman lang sang mando man sang panguluhan. Amo lang ni Jay, no? Natural gid man under the executive department tumanon mo ang sugo. Yes. Pero may ara nga ginahambal nga may illegal orders mo. Yes, kabalo ka nga hindi may imo illegal, kabalo ka ginya wala sang ebidensya inang tao ngayon na tungod kay ginabayran mo ang pulis nga may ara nga reward system. Katugod gusto mo pati ganing punararya may porsyento ang mga pulis. Ngayon galak-galakat pa lang ang suspect, gasunod ng punerarya kay kabalo na sila patyon ina, no? So kung ikaw masunod, you are liable sa mga illegal na order. Hindi mo silingon naging sugo ka lang. Ang nagsugo liable, yes, pero ikaw especially katapo ka sa PNP, katapo sa military, nagsunod ka sa illegal, you are also liable. Kaya nga mo na ganyan ginahambal sa aton, inatudluan ang aton mga uniformado sa pagrespeto sa human rights, pagsunod sa legal nga order, pagrespeto sa constitutionally mandated leaders naton. So, hindi na niya excuse nga ginsugo ka, sunod ka lang. Ginsugo ka, malumpat sa pilas, malumpat ka. Diba? Okay. Sir, last 2 question na lang, no? Gapati kaihan nga ang pagpagwa sang warrant sang ICC, ginbase lang nila sa inyo mga dokumento nga ginsubmit during filing sang year 2017 kag ang pag-interview nila sa mga witnesses kag mga biktima or parente sang biktima nga amutong ginbasihan sang ICC nga mag-issue sang warrant of arrest against the former president. Wala pa diri posible, sir, ining mga transcript from Quadcom hearing nga damo pag ginaguluwa nga gamiton sang ICC, daway pa ang
Quadcom kag ang Senate nag-intra, no? Lain pagit ang mga ebidensya nga aras kamot nila. Ako kapati ako, Jay, hindi lang sa amon gin-submit sa 2017 sa mga gin-investigar, sa mga witnesses, sa pamilya, sa mga biktima. Ini siya, ano na ni siya, mix na ni siya sa mga sources of information, no? And I believe even the Quadcom hearings, nakuha na ang mga transcripts na. Okay. Kaya sa luto doon, nagpagawa pa statement tong Congress, si Congressman Barbers, nga willing sila hatag kung pangayoon sang ICC ang mga transcript, pero hindi sila mag-submit nga sila ang mag-initiate. Do amo na bala? So in short, posible may mga nagamit na from that Quadcom transcript, Congressman. Ako kapati ako nga ang record sa Quadcom na-intra na ina. Ako kapati ako nga muna, no? Pero assuming na lang, Jay, nga hindi siya upod, no? Ang mga evidence nga nag-gather nila would be enough to convince the prosecutor that there are enough evidence to prove the liability of those involved, especially the president. Kaya ini tanaw lang nato, no, hindi ni siya ordinaryo nga murder, nga crimes against humanity, nga may isa, dua, tatlo, apat lang ang ginpatay. Hindi amo na siya kay ang isa ka pungsod nga may ara systematic and massive killings of its population, even if the president is not involved, assuming di siya nag-involved, pero nagakatabo nga damo sang pamatay kag wala niya ginpunggan, he is still criminally liable sa pag-indi sa pagpugong sa ining massive and genocidal nga killings. Ano siya, inang liable siya. Much more nga publicly, iyan na nga gina-announce, it's a public pronouncement because the president, once he speaks out in the public, it becomes part of the public policy sa gobyerno. Pag silingi nga, pat, yun na ka-involved sa it's a policy. So, ano na kaagad, open information lang yan, numerous sources sa media and even independent human rights defenders and organizations, kadamo sa information na ginkuha nila, hindi lang sa amon. So, amo na gani nga naging bakod, kag-convince sila na pwede mag-issue sang warrant of arrest. Okay, lastly na lang, Congressman, kete nakita nato nga ang ICC gabasi sa papel, sa dokumento, kagway sila nag-entertain sang pressure sa mga rallies and everything, gapati kaihan nga ang pinaka-crucial kung tani, kaya man subong si former spokesman Harry Roque, gapanawagan nga mag-people power. Pero do ay bala hindi amo na bala ka-spontaneous nga lain sang una nga IDSA 1, IDSA 2 nga grabe dayon ang tawo, gapati kaihan nga kun may banta kag may biring ang pag-hold nga hindi madala si former President Duterte nga bulig sang iya nga supporters amo tong sa airport prior siya nga ginlupad pakadtos Dubai. Gali daw ay may nagkadto bla do pila lang ka bilog. Amo lang nino, okay lang naman mag-express demokrasya kita, no, sang aton sentimiento nga o frustrations, no, kag paghatag sang suporta kay former President Duterte. Pero tandaan naton nga halin sa 2016 grabe ang surge sang fake news kag disinformation sa Pilipinas. Kadamo sa mga information nga nabulag ang mga tao, nabudol ang mga tao sa mga nagakatabo. So ang importante, let us not be deceived sa mga information, especially subong sa pag-aresto kay President Duterte. Grabe ang fake news, grabe ang disinformation, no? Pati gani si Trump na suporta kay Digong, no? So grabe nga fake news ang nagakatabo. So hindi kita magpainto dira because at the end of the day, the leaders just come and go. Diba? At the end of the day, ang tao yang apektado, kag ang tunay nga pagbago sa Pilipinas ya, kita nga mga Pilipino, ang leaders nato nya gaagi lang da. So let us not be deceived. We should stand up, kita tanan mag-unite kita, pero dapat mag-organize kita sa ano ang insakto, kag ano ang katotohanan, tama, kag makatarungan, dito kita mag-organize. Pero kung sala ina, kag mga paguba sa moral naton, krimen ina, hindi kita gid mag-organize. So welcome dapat ini sa aton nga may ara na proseso. Kaya
pagsiling nila nga politika lang niya, I tell you, i-dismiss na sang ICC. Kung wala unod ang mga reklamo, i-dismiss yun na. Pero Or I am basi hindi pa convinced, sa mag-isuwaran. Oo, I am convinced na matibay ang ebidensya, especially nga ang mga DDS mismo, Davao Death Squad, nga si Arturo Las Cañas kag si Edgardo Matubato, ato na dito sa ICC. And they had already executed their affidavits, respective affidavits, nga nagpakita nga may template, may sistema ang pagpatay. Okay, Congressman, isa na lang tayo. Ito nga pamangkot, pero curious gid ako. Nakita ta sa Quadcom nga nag-eye to eye si Senator Trillanes kag si former President Duterte. Inana, ito nga pong kuyon ka may coupon during hearing. I don't know, kamo ni Tatay Diggs kagi ka matubangay face-to-face or eye to eye nga nagkita ay kamo since nga gin-file nyo ang kaso sang 2017 sa ICC, sir? May mga instances na nakita kami, pero hindi naman mag-istorya. Hindi naman mag-istorya kay, of course, example lang sa iyang mga zona, nag-attend man ko sa zona. Wala ba ko kapamersonal sa iya. No? May mga activities sa GUA, ga-attend man ako, kitamay kami, wala man ako kapamersonal sa iya. No? Okay. O ano man lang, amo na lang hambalo naton ang iniya, ang Magdalo nagatindog sa mga abusado sa gobyerno. So, pero wala kami ka-personal. Remember, ginpapriso kami ni Gloria Macapagal Arroyo sa 7 ka tuig, pero nag-organize kami sa Kongreso. Wala man ako nagdumot sa iya kag importante may proseso amo lang na diri sa Pilipinas. Ang mga ordinaryo nga mga Pilipino nga nangawat ng mangga, nangawat manok, ginpapriso mo, pero ang nagapangawat sa pwesto nga bilyon-bilyon, hindi nato mapreso. Amo di gani nakitaya ng mga Pilipino. Mag-ugyan matindog kita, hindi pwede nga pabayaan naton nga okay lang ang mga abusado sa gobyerno. Okay, Congressman Alejandro, sir, madamo nga salamat sa imo chimpo. Mayong aga. Madamo gid nga salamat, Jay, kag sa ato mga tagapalamati. Ang amo lang gid ma-assure sa inyo nga ang Magdalo kag ang Magdalo Party List will continue to stand up kung ano ang tama sa mga Pilipino. The Magdalo ay palagi kayong ipaglalaban. So maraming salamat po.